Yan. Yan. So what is up yo mga mechanics mga bro. Ayan. Today may gagawin na naman tayong Land Rover. Ayan, makikita niyo yung sakyan. At magpapalit tayo ng kanyang timing belt. Alright. Ito ang ating project ngayon. So Land Rover 2.2 diesel engine yung ating sasakyan ngayon. So papakita ko sa inyo kung paano gagawin ang kanyang timing belt. So makikita nyo naman balagbag yung makina. So medyo masikip, mahirap-hirap to konti. Pero sige lang, gagawin natin. So let's go. And kailangan din natin tanggalin tong hose na ito papunta sa turbo kasi sa gabal siya sa takip. Kailangan natin hugutin ito. So tanggalin muna natin itong upper cover ng timing selector. Ayan. Tsaka natin isunod itong hose ng turbo. Ayan. So yan na, nakikita na natin yung kanyang timing. Ayan. So ito yung ating special tools mga ka-mechanics. Ayan, kung makikita nyo ang daming pagpipilian. So ito yung para sa flywheel. Ayan, subukan ko kung papakita sa inyo kung makikita nyo. Andito siya. So may flywheel area. Ayan dito. So papasok natin, subukan natin kung makikita nyo. Lalagay natin dito. So tanggal na pala yung starter nya. Yan. So yan yung butas. Yan. Papasok na doon hanggang doon. Yan. So nakalak na yan sa flywheel. Hindi makita yung butas sa flywheel. Dito sa loob. Yan. So yan siya. Kailangan nakasagad yan para hindi umikot yung flywheel pag tanggal ng crankshaft. So meron pa tayo ilalagay isa. So dalawang klase pala itong mga ka-mechanics. Ayan kung makikita nyo. Ayan. Merong isa lang yung ngipin, pero ito ang gagamitin natin. Pwede rin naman to kaso hindi siya masyadong nakakagat doon sa ngipin ng flywheel. So ang pinaka ano talaga is ito. Ito yung ating ipanglalak doon para hapit na hapit yung ngipin niya talaga papasok sa pinakagitna. So ayan, kakabit natin. Ayan. So ayan, may kabit na natin yung ating locking tools dyan sa flywheel. Ayan, kung makikita nyo nakaset na. So pwede na natin luwagan ngayon yung kanyang crankshaft dito. Ayan yung ating tools din na panglock dyan sa camshaft. Ayan. Ayan. Isa. Tapos doon lang. Dalawa sa likod. Ayan. So pwede na nating luwagan ngayon yung crankshaft. So maglagay na lang kayo ng reference nyo dito sa taas. Ayan. Katulad sa akin. Ayan. Pero babaguhin ko kasi mali yung marka ko nung una. Ganyan. Tapos dito rin sa baba
magmarka na rin tayo dito para sigurado. So ayan, all goods na tayo mga boss, mga mechanics. Ayan yung timing hole ng camshaft, at ginawa ko, nagmarking din ako dyan sa taas ulit, pati dito sa crankshaft. Ayan, para di tayo malito pagbalik. So makikita nyo naman yung guide dyan. Ayan, so alright, tanggalin na natin to. So kaya napakatigas mga mechanics kasi mayroon siyang Loctite. Ayan, first time pang matanggal, oh. Ayan. Alright. So let's go. Ayun. Ayan yung kanyang keyway. Ayan. Tapos anyong kunya. So ito, tatanggalin pa natin tong kuwan na to, kanyang tone wheel. Kailangan natin ng kuwan dyan, long nose. Yun o. Ayan, pinagkatanggalin natin siya. Ayan. So ang gagawin natin ngayon is luluwagan na natin itong kanyang tensioner. Ayan, luluwagan na natin. So ayan, naluwagan na to. So pwede na natin tanggalin ngayon ng kanyang ayan. Alright. So it's pretty bad na yung kanyang timing belt, muntikan na. Ayan, oh. That's weird. Oh my god, look at that. There's also marks there. So let's change it. So may leak na rin yung kanyang water pump. Ayan, hindi pa naman siya masyado pero kailangan nating palitan to kasi doble trabaho tayo nito pag nag-leak yung water pump niya pagkakabit ng timing belt. So one time, so sasabay na lang natin to para maagapan, para hindi tayo magdoble trabaho. Alright. Alright. So bago nyo ilagay itong tensioner mga boss, ayan, makikita nyo naman yung slot doon. Yan, siguraduhin nyo lang na nakalagay yan dyan sa slot na yan, yan sa tensioner, para siguradong hindi siya bibitaw pag lock nyo, kasi pag hindi nakalagay yan, magbibitaw yung tension niya kahit gaano pa kaigpit yung kanyang nuts. So yun lang. So ito na yung ating timing belt kit. Ayan, Daico. Ayan, yung kanyang tensioner, tsaka idler, tsaka timing belt. So ayan, kakabit na lang natin. So ito na yung ating parts. Ayan, water pump.
England. Ayan o, Phi Auto Parts England, gawa ng England. So ito yung kanyang gasket, and then yun, so ikakabit na natin to. Let's go. Ayan. So ayan, parehas. So ikakabit na natin tong ating tensioner. So tulad ng sinabi ko sa inyo kanina na ito, yan, kailangan ipasok natin tong pin na to. Yan, alright, sumitin lang natin to. Okay, malayan natin yung mga ganyan. So papakita ko lang sa inyo yung itong bagong idler. So dito sa bracket na to is kasama siya, kung nakikita nyo, yan o. So bago natin ilagay itong bracket na to, kailangan muna unahin yung idler pulley ng timing belt na yan. Ayan, bago itong bracket na to. So ayan, nakalagay na yung idler pulley ng timing belt. So isusunod na yan yung bracket, kasi kung makikita nyo may awang yung bracket na yan para dun sa bolt ng tensioner, idler pulley. Alright. Okay. Alright. Alright. Okay. So ayos. Tapos lulugutin lang natin tong lock. Yan. Alright. So tanggalin na natin tong pin.
Yan. So makikita nyo may tension na siya. Yan. Kasi i-adjust na lang natin ngayon. And dito sa baba. Yan. Para bumatak siya ganyan. So i-adjust na lang natin para mag-tension siya ngayon. Alright. So ito yung gagamitin natin, Allen key number 6. Yan. Pang ano dito sa adjuster nito. Yan. So let's, ayan. So ayan. Pitan natin para migpit yung tension. Yan. Ayan. So okay na. Maganda na yung tension ng belt. So pwede na natin higpitan ngayon gamit ang 13mm. Ayan. Alright. So yun na. Okay na. Yun. Ganda na yung tension nya. Alright. Ayun, tapos na natin. Ayan. Tapos dito sa baba. Ayan, okay na. Ayan. So sakto rin siya dito sa timing mark. Ayan, timing mark natin. Ayan, nasakto na siya. So kakabit na lang natin yung mga remaining cover nya, yung ano, yung pulley, tapos paandarin na natin. So alright. So ayan, babalik na lang natin yung kanyang pulley. So ito, ingatan nyo lang na hindi magbaliktad mga bossing. Ayan, so kung makikita nyo ganyan siya dapat. Kasi dito yung tune wheel. Ayan. So kabit na natin. Next. Alright. Ayan. So ito mga boss, tapos na natin yung kinabit lahat. So papaandarin na lang natin. Let's go. Mga boss, umandar na. Ayan, one click naman siya. So okay na yung ating ginawa. Ikabit na lang natin yung kanyang cover. Ayan. Tapos kulang pa mamaya, tap-up na lang natin. So okay na. Alright. Ayos. All goods in the hood. Alright. So ito na mga ka-mechanics yung ating ginawa. Ayan, Land Rover. So atin lang iti-test drive ngayon. Samahan niyo akong mag-test drive para malaman natin kung okay ba talaga. Ginawa natin yung timing belt. So let's go. Yun. Alright, samahan niyo akong mag-test drive mga boss. So ito na mga boss yung ating ginawa na Land Rover. Nagpalit tayo ng timing belt, water pump. So titest drive na lang natin para sigurado yung trabaho. Ayan, so test drive na lang. Alright. So far so good naman na. Okay yung kanyang takbo. Ayan. Wala naman siyang mga kakaibang ano. So okay na to. Balik na tayo sa workshop. Finalize na yung job card para matawagan na yung customer.
para kukuha na naman ng panibagong sakit ng ulo, ibang sasakyan na naman. Alright, so yun lang mga boss ang gusto kong ibahagi ngayong vlog na ito. Ayan, yung pagpalit natin ng timing belt at water pump ng Land Rover Freelander 2. Ayan, 2.2 diesel engine. At sana may natutunan naman kayo sa video ng ibinahagi ko sa araw na ito. At subscribe kayo sa ating YouTube channel JK TV at sa ating Facebook page JR Flores para updated kayo palagi sa mga videos na ginagawa ko. So yun lang mga boss, and see you on my next vlog. Bye bye.